All set na ang Lapu-Lapu City sa Cebu para sa ASEAN Summit 2026. Expected naman ang pagtalakay sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Dahil ASEAN Summit Week na sa Cebu, may mga diskarte ang bawat barangay sa Lapu-Lapu City. Kaya lang, ang ilang dekorasyon sa Barangay Ibo, nakita na lang na nakabagsak na. Kaya sa post si Congressman Ahong Chan, nangako siyang magbibigay ng reward sa sino mang makapagturo sa responsable rito. Makalipas sa isang araw, di pa rin matukoy ang salarin. Ang dekorasyon, tumba pa rin. Ang ilang nasirang parte ng dekorasyon ay nasa barangay hall. Nasabi ng mga taga-barangay, aayusin na nila ito. Makasagmuyo kaayo na naagi ni Tuyo Guba, no, na supposed to be sana sa atong i-showcase ang atong art. Bukas na ang International Media Center sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City. Higit 1,000 miyembro ng international at local media ang inaasahang dadalo para sa 2 araw na pagtitipon ng mga matataas na lider ng ASEAN. Inaasaha magiging sentro ng mga talakayan ang kasalukuyang krisis sa langis. With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects. We assure you that our ASEAN hosting is responsive to the evolving dynamics of our region and the world. Throughout our ASEAN chairship here, Dahil sa ASEAN Summit sa Cebu simula bukas hanggang sa May 8, dineklara na ng Malacanang na special non-working days sa Lapu-Lapu City at sa Cordova. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.